Sumuko na sa mga otoridad sa Estados Unidos si Smartmatic founder Roger Piñate upang harapin ang bribery at money laundering charges na isinampa laban sa kanya. Batay nga sa initial information, sumuko itong si Piñate sa Miami Federal Court kasama si dating Smartmatic Vice President for Hardware, Development and other functions na si Jorge Miguel Vasquez. Kabilang naman sina Piñate at Vasquez sa apat na tao na dati nang na-indict ng Federal Grand Jury nitong nakalipas na linggo dahil sa umano'y kinasasangkutang bribery at money laundering operations kaugnay ng 2016 elections dito sa Pilipinas. Batay pa sa report doon sa Estados Unidos, agad na nakalaya si Piñate matapos siyang maghain ng kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng $8.5 million katumbas yan dito sa atin ng halos kalahating bilyong piso. Habang si Vasquez naman ay nakalaya rin sa pamamagitan ng $1 milyong na bond o halos 57 million pesos kung dito po yan sa ating bansa. Batay nga sa naunang inilabas na report ng Estados Unidos, partikular na ng US Justice Department, sina Piñate at Vasquez ay kapwa nasampahan ng conspiracy to commit money laundering at tig-tatlong bilang ng international laundering of monetary instruments. Kasama nila mga kabombo sina dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista at Eli Moreno na dati namang Vice President ng Smartmatic Global Services Unit. Ayon pa sa United States Justice Department, nagkutsabahan sina Piñate at Vasquez na magbayad ng $1 milyong kay Bautista. Ang naturang bayad umano ay upang mapanatili ang kanilang business kaugnay pa rin sa pagsusupply ng mga voting machines at iba pang election service at mga pangangailangan para sa halalan para naman sa 2016 elections dito sa ating bansa. Samantala, kung mapapatunayan na guilty ang naturang apat na individual, bawat isa ay maaaring maharap sa maximum penalty na 20 years imprisonment dahil naman sa laundering charges. Nilinaw ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na wala silang direktang papel sa kaso na kinakaharap ng Smartmatic executives at ng dating chairman ng Commission on Elections doon sa Estados Unidos at ngayon ay patong-patong ang mga kasong kinakaharap nito. Ito kasi ay issue ng bribery at hindi rin sa Pilipinas naihain ang mga reklamo. Gayunman, patuloy umano ang gagawing pag-antabay ng poll body dito sa Pilipinas dahil may nabanggit na tax na dapat sana ay hindi nagamit ang kanilang ahensya dahil tax-free naman kung ang transaksyon ng komisyon ay lehitimo. At kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Wala po kaming partisipasyon dyan sapagkat ang kaso po kasi ay money laundering. And therefore, meron po kasi napakabigat na kaso ng batas na money laundering o anti-money laundering ang Amerika na talagang pinapatupad nila ng sobrang higpit. Kaya lamang po nakakabagabag at saka po medyo tayo ay nag-worry sapagkat may mga nabanggit po kasi doon sa mismong indictment yung na-file na kaso ng USDOJ sa korte na nagsasabi na meron daw pong rigged bidding na nangyari dito sa ating bansa sa procurement noong 2015-2016. Number 2, meron daw pong pag-jack up ng presyo ng $60 per machine nung mismong procurement na iyon. At ang pinaka-importante, meron daw pong binayad na VAT ang COMELEC na 7%, mga 700 million yan 500 to 700 million, kinukumpute pa po namin sa kasalukuyan. Bakit ka magbabalik o bakit mo ibibigay sa dati naming provider yung mismong 7%, ganong tax-free o VAT-free ang COMELEC. Pati nga po customs duties, wala po kaming babayaran. So bakit natin ibinigay? At ang sabi po ng batas bilang panghuli, dapat 12% talaga kung VAT. 0 to 12% lang po yun. Bakit may naiwan sa aming 5% at ano yung 7% na binigay namin? Wala. Bahagyan ang mga pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.